The Mysterious Intern. Kabanata 51. Nang makauwi si Brian Ye, hindi niya maiwasang malungkot muli nang makita niya ang mga security surveillance at mga pasilidad sa pangseguridad na inayos ni Maxwell Jean sa bahay. Lalo na nang makarating siya sa rooftop, sa lugar kung saan sila madalas magkwentuhan ni Maxwell Jean. Iniisip ang mga susunod na araw, na mag-iisa na lang siya, wala na ang kaibigan, nakaramdam si Brian ng di maipaliwanag na lungkot. Ngunit hindi hinayaan ni Brian na manatili ang lungkot na ito ng matagal. Agad niyang inalis ang mga negatibong emosyon at nagsimulang mag-ensayo. Alam niya na ang kalungkutan at pagkadismaya ay normal, pero hindi dapat hayaang maghari ang mga ito. Maaari lamang itong magdulot ng problema at sakit. Kahit anong mangyari, ang buhay ay dapat magpatuloy. Kailangan niyang magpakatatag, sumulong, at magsikap. Ito ang tamang gawin. Mula nang mangyari ang aksidente sa matanda, lubos na naunawaan ni Brian ang mga prinsipyong ito. Pagkatapos pumasok sa estado ng pag-eensayo, naramdaman agad ni Brian ang chi sa kanyang katawan na nagmumula sa kanyang dantian. Mas malakas ito kumpara noong una siyang bumalik sa China. Noon, mahina at parang buhok lamang ang daloy nito. Ngunit ngayon, kahit hindi pa rin masyadong malakas, marami na itong pagkakaiba. Akala niya noon ay senyales ito ng pag-akyat sa ikalawang antas, ngunit hindi ito nangyari. Naging kalmado na siya at tinanggap na ang paglilinang ay unti-unting proseso. Tuluyan nang nakatuon si Brian sa pag-eensayo, nakalimot sa lahat ng bagay. Hindi niya alam na may manipis na chi ang lumalabas sa kanyang mga acupuncture points at mula sa tuktok ng kanyang ulo, unti-unting nawawala sa hangin. Samantala, may mga di nakikitang chi naman ang pumapasok sa kanyang katawan. Kung mayroong dalubhasa sa lugar na iyon, magugulat ito sa nakikita. Ang ginagawa ni Brian ay ang maalamat na, cutting hair and washing the marrow, ang proseso ng pagbabago mula sa nakuha patungo sa likas na estado. Kapag natapos na ito, magiging isang innate master na si Brian. Hay! Pagkagising mula sa konsentrasyon, kumikinang ang mga mata ni Brian. Pagkatapos ng magdamag na pag-eensayo, muling nakaramdam siya ng lakas at sigla. Ngunit sayang, hindi pa rin siya nakakaakyat sa ikalawang antas. Bagamat kalmado na siya, may pag-asa pa rin siyang maabot ang ikalawang antas sa bawat pag-eensayo. Mabuti na rin ito. Inalis niya ang pagsisisi at tumayo, nagtungo sa rooftop para sa kanyang physical training at pagsasanay sa one-beast boxing. Sa mga nakaraang buwan, ang kakayahan niya sa pakikipaglaban ay lubos na umunlad. Mula sa pagiging pantay kay Maxwell Jean, ngayon ay mas malakas na siya. Ngunit hindi ito naging dahilan para maging tamad si Brian. Sa katunayan, mas nagsikap pa siya. Alam niya ang kahalagahan ng pagsasanay. Walang pag-unlad kung walang pagsasanay. Pagkatapos ng mahigpit na pag-eensayo, nagtungo siya sa shower room. Ang hangin sa Yanjing City ay lumalala. Araw-araw, madumi ang kanyang katawan pagkatapos maligo. Habang nagpupunas ng katawan, napansin niya ang dumi sa tubig. Akala niya ay dahil sa alikabok, ngunit hindi niya alam na mga lason at dumi ito mula sa kanyang katawan. Hindi niya napansin na unti-unting gumaganda ang kanyang balat, nagiging makinis at malinaw. Pagkatapos maligo, nagsuklay siya ng buhok, kinuha ang kanyang bag, bumaba, at nagmaneho papunta sa ospital. Magandang umaga po, Dr. Brian. Ang aga naman po, Doc Brian Ye. Pagpasok ni Brian Ye sa gusali ng klinika, sunod-sunod na binati siya ng mga nurse at doktor. Dahil hindi na siya mapapaalis sa trabaho, nawala ang bigat ng mga nakaraang araw sa buong outpatient clinic, at naging masaya at magaan ang paligid. Kitang-kita ang gaan ng loob ng lahat. Magandang umaga rin, Nurse Sarah Lynn, Miss He, sa inyong lahat. Nakangiti si Brian Ye na binati ang bawat isa. Ang magandang atmosphere sa department ay nakapagbigay sa kanya ng ginhawa. Ililibre ko sila ng masarap na pagkain balang araw, ito ang naisip niya. Naalala niya ang mga nakaraang araw kung saan nabigitan ang mga kasamahan niya dahil sa nangyari sa kanya, at nag-aalala sila. Nakonsensya si Brian Ye at gumawa ng isang desisyon sa kanyang isipan. Miss He, para sa'yo, mas gwapo ba si Dr. Brian Ye ngayon? Habang papalayo si Brian Ye patungo sa kanyang consultation room, napansin ni Nurse Sarah Lynn ang isang bagay at tinanong si Miss He. Ha! Parang ganoon pa rin naman, nagtatakang sagot ni Miss He. Bigla siyang may naalala at nang asar na tumingin kay Sarah Lynn, aba, ikaw, bata ka. May pag-asa na ba? Naku, Miss He, ano ba ang pinagsasabi mo? Namula si Nurse Sarah Lynn. Kahit na mabait si Dr. Brian Ye, hindi naman ako interesado.
Saka, may girlfriend na yon. Huwag kang mag-imbento. Dahil sa pagtatangka ni Dean Robert Zing na paalisin si Brian Ye, nagalit ang mga kasamahan niya. Hindi nalihim ang pagkagusto ni Michelle Phang at ng kaibigan niyang si Edna Jo kay Brian Ye. Halata ito sa department. Nang mauspital si Edna Jo noon, hindi itinago ni Michelle Phang ang pagpapakyut kay Brian Ye, lagi siyang may dalang mga dessert at snacks. Kaya naman sa Respiratory Medicine Department, maliban kay Brian Ye mismo, halos lahat ay naniniwalang sila na ni Michelle Phang. Seryoso ako, ha? Parang pumuti si Dr. Brian Ye, at mas gwapo pa. Mas malalim at mas buhay ang mga mata niya, seryosong sabi ni Nurse Sarah Lynn. Ngayon mo lang sinabi, parang pumuti nga siya, sagot ni Miss He. Napansin din niya ang pagkaputi ni Brian Ye. Kung ikukumpara naman ang kagwapuhan, hindi na niya gaanong napapansin iyon. Sa edad niya, wala na siyang panahon sa mga ganyang bagay. Basta masaya, maganda ang itsura. Ngayon na wala ng problema, mas gwapo nga si Brian Ye. Totoo nga. Kailangan kong tanungin si Dr. Brian Ye kung anong gamit niyang skincare. Gusto ko ring pumuti. Dahil sangayon si Miss He, mas lalong naniwala si Nurse Sarah Lynn na hindi siya nagkakamali. Nagningas ang mga mata niya. Kontento naman siya sa itsura niya, ang problema lang ay medyo maitim ang kutis. Umiling si Miss He, pero hindi na siya nagsalita. Alam niya ang matinding pagnanais ng mga dalaga na magpaganda. Noong bata pa siya, kaya niyang magtiis ng isang buwan na kain ng instant noodles para lang sa isang imported na skincare product. Ding! Pagdating sa consultation room, kinuha ni Brian Ye ang puting lab coat at sinuot, pagkatapos ay binuksan ang computer at naghanda para sa consultation. Pero bago pa siya magsimula sa diagnosis, may biglang nag-pop up na message sa kanyang cellphone. Kapag nag-diagnose na siya, hindi niya pinapansin ang cellphone. Pag nagtatrabaho na siya, kahit tawag, hindi niya sinasagot. Pero dahil hindi pa nagsisimula ang trabaho, kinuha niya ang cellphone at tiningnan kung sino ang nag-text, at pinatay ang sound. Pero nang makita niya ang nasa screen, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi text ang lumabas, kundi isang automatic news alert. Malaking aksidente sa hilagang suburbs ng Yanjing City, nalutas na. Nagpakamatay ang responsable dahil sa takot. Nanlaki ang mga mata ni Brian Ye. Binuksan niya agad ang balita. Tungkol sa malaking aksidente noong nakaraang linggo sa hilagang suburbs, inanunsyo ng traffic police ang bagong impormasyon. Habang binabasa niya ang balita, pumuti ang mukha ni Brian Ye, at parang may apoy sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang galit at nagpatuloy sa paghahanap ng impormasyon. Umaasa siyang hindi totoo ang nabasa niya. Pero lahat ng balita ay nagsasabi ng pareho. Totoo nga. Muntik na siyang mamatay sa aksidente, maraming namatay at nasugatan, at maraming pamilya ang nasalanta. Ganun lang kadali isara ang kaso. Nagpakamatay ang driver. Nakilala niya sa larawan ng driver na nagpakamatay, ang driver ng malaking truck na bumangga sa kanya. Napagdesisyonan niya na kahit ano mangyari, hahanapin niya ang totoong may sala at ipaparamdam niya ang hirap ng buhay. Kahit saglit lang niyang nakita ang driver bago ito mamatay, nakilala niya ito. Nakaukit na sa kanyang isipan ang mukha nito. Ngunit patay na ang salarin. Sa isang malaking aksidente, pinili niyang mamatay, ang pinakamabigat na paraan para managot. Para sa iba, sapat na iyon. Pero para kay Brian Ye, hindi. Oo, patay na ang driver, pero hindi sapat ang kanyang kamatayan para sa ginawa niya. Hindi. Nandoon si Brian Ye noong araw na iyon. Nakita niya kung paano nawala ang mga buhay. Nakita niya kung paano ang mga taong mababait ay biglang nasalanta ng trahedya. Narinig niya ang mga pag-iyak at pagdaing. Kahit hindi niya nakita ang mga sumunod na pangyayari, naiisip niya ang hirap ng mga pamilya ng mga namatay at nasugatan. Kung aksidente nga ito, at pinili ng driver na mamatay para managot, hindi pa rin sapat iyon para kay Brian Ye. Pero patay na ito, ano pa ang magagawa niya? Pero hindi aksidente ito. Alam ni Brian Ye na hindi aksidente ito, hindi lang dahil sa nakita niya ang mukha ng driver, at sa mga bakas na kanyang natagpuan, kundi dahil sa mismong pagsasara ng kaso. May kakaiba. Gumawa ng malaking aksidente at pumatay ng maraming tao, tapos ganun lang kadali. Nagpakamatay dahil sa pressure. Nasaan ang truck? Kanino yon? Saan galing? Bakit bigla na lang nawala ang driver? Bakit hindi siya na-monitor ng kamera? Kung tumakas siya noon, bakit ganon kadali ang pagpapakamatay niya? Walang sagot sa mga tanong na ito sa report, at mukhang walang gustong mag-imbestiga. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon lang.
Sabi ko noon, kahit anong mangyari, mahahanap ko ang totoong salarin, at ipaparamdam ko sa kanya ang hirap ng buhay. Gagawin ko yon. Kinuyam ni Brian Ye ang kamao niya, at may determinasyon sa kanyang mga mata. Mag-iimbestiga siya simula ngayon. Mula noong mangyari ang aksidente, ito ay isang malaking problema sa puso ni Brian Ye. Gusto na niyang hanapan ito ng solusyon, pero naantala dahil kay Dean Robert Zing. Ngayon natapos na ang problema kay Dean Robert, panahon na para alamin ang katotohanan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Sa isang bar sa Yanjing City, tinitigan ni Mr. Ralph Lin ang balita sa telebisyon, kumuha ng baso ng alak, at ininom ito. Habang nararamdaman ang init ng alak sa lalamunan, nakaramdam si Mr. Ralph Lin ng ginhawa. Humiga siya sa sofa. Hindi naman talaga dahil sa alak ang ginhawa niya, kahit na paborito niya ang alak na iyon. Ang talagang nagpagan sa pakiramdam niya ay ang balita sa telebisyon. Kahit na marami siyang plano, at alam niya ang bawat detalye at resulta, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure. Masyadong malaki ang atensyon na nakuha ng aksidente. Higit sa lahat, hindi nagtagumpay ang plano, at hindi nila napatay si Brian Ye. Ngayon, matapos ang kanyang mga plano, tapos na ang lahat. Matapos mamatay si RC at ang malaking halaga na ginastos, tuluyan nang naipantay ang lahat. Inanunsyo ng North Suburb Public Security Bureau ang pagsasara ng kaso. Wala nang mag-iisip pa tungkol dito. Sayang naman, hindi man lang namatay si Brian Ye. Sana namatay siya. Bakit hindi siya namatay? Matapos uminom, nakaramdam si Mr. Ralph Lin ng matinding pagsisisi. Nang maalala niya na buhay pa si Brian Ye, at ang malaking pagkalugi dahil dito, napangiwi si Ralph Lin. Kinuyam niya ang baso, at nagalit siya. Tok tok. May kumatok sa pinto. Pasok. Umayos ng upo si Ralph Lin. Master Lin, tapos na po ang lahat. Isang lalaking nakasuot ng itim ang pumasok. Mabuti. Tumango si Mr. Ralph Lin. Master Lin, may ilang pamilya po na ayaw paawat. Gusto niyo po bang asikasuhin? Asikasuhin niyo. May galit sa mga mata ni Mr. Ralph Lin. Gawin niyo ng mabilis, para matuto silang sumunod. Naiinis na siya sa nangyari, at ayaw na niyang may mangyaring iba pa. Kung dahil sa mga pamilyang iyon, magkakaroon ulit ng gulo, malaking problema iyon. Kailangan silang pakitunguhan ng mahigpit. Alam niya ang mga taong ito. Mga mapagkunwari. Kung hindi mo sila pakikitunguhan ng mahigpit, hindi sila titigil. Opo. May malamig na tingin sa mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Umalis na siya para sundin ang utos. Isang grupo ng mga taong ayaw paawat, kahit na may natanggap na malaking pera. Ipapakita ko sa kanila kung paano sumunod. Humiga ulit si Mr. Ralph Lin sa sofa at nag-isip. Para sa kanya, ang buhay ay may halaga. Pero pagkatapos makatanggap ng pera, dapat na silang tumigil. Ling-ling. Napahinga si Mr. Ralph Lin, at iinom na sana ulit ng tumunog ang cellphone niya. Hello, Mr. Gao. Sinagot niya ang tawag. Master Lin, tapos na ba ang inayos mo? Malamig ang boses ni Christian Gao. Mr. Gao, inaayos ko na po. Alam niyo naman po, malaki ang ingay ng nangyari noon. Ngayon na tahimik na, gagawin ko na po agad. Pagkarinig sa boses ni Christian Gao, nawala ang pagod ni Mr. Ralph Lin. Isang beses mo na akong binigo, sana hindi na mauulit. Malamig ang tono ni Christian Gao. Huwag kayong mag-alala, Mr. Gao, hindi na kayo mabibigo. Malaki ang pagkalugi ko, hindi ko siya hahayaang makatakas. Papatayin ko siya. Pinagpawisan si Mr. Ralph Lin. Sana nga, malamig na sabi ni Christian Gao. Alam mo, kaya kitang ibangon sa pwesto mo, kaya rin kitang ibagsak. Huwag kayong mag-alala, Mr. Gao, naiintindihan ko po. Pinagpawisan si Mr. Ralph Lin, at natakot siya. Akala ng iba, kaya siya nasa posisyon niya ngayon dahil sa sipag at kakayahan. Pero alam niya na dahil ito kay Mr. Christian Gao. Mukhang matagal na ang magagandang araw ni Mr. Ralph Lin, at nagiging walang silbi na siya. Pagkababa ng telepono, nanlamig ang mga mata ni Christian Gao. Hindi siya kontento kay Mr. Ralph Lin. Akala niya ay magagamit niya si Ralph Lin, pero basura pala ito. Hindi niya napatay ang biktima, at kailangan pang umaksyon si Christian Gao. At hindi pa rin niya naayos ang tungkol kay Brian Ye. Nakatanggap siya ng balita mula sa Beijao Third Courtyard. Dahil sa investigasyon kina Dean Robert Zing, si Vice Dean Manuel Zhao ang pumalit.
Ang importanteng tao niya sa Beijao Third Courtyard, dating secretary ni Dean Robert Zing, na tumutulong sa kanya na alamin ang kalagayan ni Dr. Allison Zhao, ay inalis ni Vice Dean Manuel Zhao sa ospital. Ibig sabihin, mahihirapan na siyang alamin ang kalagayan ni Dr. Allison Zhao sa ospital. Galit na siya, pero mas lalo siyang nagalit nang malaman niya na si Brian Ye ay sumisikat na sa Department of Respiratory Medicine, at pinaalis pa niya ang isang intern. Halos pantay na ang posisyon ni Brian Ye kay Dr. Thomas Wang, ang director ng department. Nang maisip niya na si Brian Ye ay may gusto kay Dr. Allison Zhao, at baka nagiging ambisyoso na ito, at baka inaakit na niya si Dr. Allison Zhao, sumabog ang galit niya. Galit na galit si Mr. Gao. Sa kabilang linya, narinig ni Mr. Ralph Lin ang tunog ng telepono, at naalala ang mga sinabi ni Christian Gao. Nanlamig siya. Alam niya ang lakas ni Christian Gao. Totoo ang sinabi ni Christian Gao. Kaya niya itong itaas sa posisyon, kaya rin niya itong ibagsak. Kahit na isa na siya sa pinakamakapangyarihan sa Yanjing City, isang langgam lang siya kay Christian Gao. Wala siyang laban. Isang matinding pagkapait ang naramdaman ni Mr. Ralph Lin. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang magbigay ng magandang resulta kay Christian Gao. Ang iba ay pwede nang ipagpaliban. Kung hindi, mas malaking problema ang darating. Magplano na tayo. Master Lin, ngayon na. Hindi pa natin nahahanap ang inutos nyo. Nagulat ang nasa kabilang linya. Hindi na kailangan hanapin, kumilos na kayo, ngayong gabi. Mahigpit na sabi ni Mr. Ralph Lin. Master Lin, masyadong mabilis po ba ito? Parang nag-aalinlangan ang boses sa kabilang linya. Kumilos na kayo, anong maraming satsat? Malamig na sabi ni Mr. Ralph Lin. Opo. Dahil nagdesisyon na si Mr. Ralph Lin, wala nang nagawa ang nasa kabilang linya. Hindi ako naniniwalang kaya ng isang doktor na gumawa ng malaking gulo. Pagkababa ng telepono, nanlamig ang mga mata ni Mr. Ralph Lin. Isang Mercedes-Benz lang naman iyon, isang S-Class, isang mamahaling sasakyan. Ano naman ngayon? May bagong Mercedes-Benz na si Brian Ye. Hindi alam ng mga kaibigan at kasamahan niya, pero alam ni Mr. Ralph Lin. Agad niyang nalaman. Dahil dito, hindi agad siya kumilos pagkatapos ng utos ni Christian Gao. Biglang nagpalit si Brian Ye ng sasakyan, mula sa maliit na QQ car papunta sa Mercedes-Benz S-Class. Naging maingat si Mr. Ralph Lin, at gusto niyang malaman kung saan galing ang Mercedes ni Brian Ye bago kumilos. Pero ngayon, dahil kumikilos na si Christian Gao, wala na siyang pakialam. Brian Ye, hindi kita napatay noon. Ngayon, tingnan natin kung gaano karami ang buhay mo. Isang malupit na tingin ang sumilay sa mukha ni Mr. Ralph Lin, at kinuyam niya ang mga kamao. Jinhua Road, Yanjing City. Ito ang daan pauwi ni Brian Ye. Diretso itong nakakonekta sa Guanghua Road kung saan siya nakatira sa Bawayuan Community. Araw-araw, dadaan siya rito, papasok man o uuwi. Pagpasok, dadaan siya rito mula sa Guanghua Road, at pag-uwi naman, dadaan din siya rito bago makarating sa Guanghua Road. Alas 9 na ng gabi. Hindi pa masyadong gabi, pero konti na lang ang sasakyan sa Jinhua Road. Habang nagmamaneho at papasok sa Jinhua Road mula sa isang masikip na intersection, nakaramdam si Brian Ye ng ginhawa. Tuwing uuwi siya, masaya ang pakiramdam niya sa Jinhua Road. Pagpasok niya sa Jinhua Road, parang nawala ang ingay at nakalaya na siya. Siyempre, para kay Brian Ye, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang pagdating sa Guanghua Road, ang tunay na pag-uwi sa tahimik na daan. Ang Jinhua Road ay parang isang junction. Pagpasok sa trabaho, paglampas sa Jinhua Road, magsisimula na ang matinding trapiko sa Yanjing. Pag-uwi naman, dadaan siya sa Jinhua Road bago makarating sa matinding trapiko. Hindi ordinaryong pagkamatay ang nangyari kay Ramil Son. Para malaman kung sino ang nasa likod nito, baka sa pamilya ni Ramil Son siya makakuha ng impormasyon. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, naisip ni Brian Ye ang kaso ng aksidente. Nang araw na iyon, tiningnan na niya ang lahat ng impormasyon sa internet. At napagtuunan niya ng pansin ang pamilya ni Mr. Son, ang driver ng truck. Kahit wala pang ebidensya, feeling ni Brian Ye na hindi suicide ang pagkamatay ni Ramil, o kahit na suicide nga, hindi ito kusang loob. Bukod sa nakakatakot na itsura ni Mr. Son noong araw ng aksidente, at sa mabilis niyang pagtakas, nalaman din ni Brian Ye sa internet na may magandang asawa at 2 anak si Ramil Son, isa sa high school at isa sa elementary. Magagaling daw ang mga anak sa pag-aaral.
Paano kaya magpapakamatay ang isang taong may magandang pamilya? Para kay Brian Ye, kung siya si Ramil, hindi siya magpapakamatay, gusto pa niya mapanood lumaki ang kanyang mga anak. Ha! Bigla, habang nagmamaneho si Brian Ye, may naramdaman siyang matinding pagkabalisa. Tumingin siya sa rearview mirror. Nanlaki ang mga mata niya. May isang malaking container truck, mula sa gilid at likod ng kanyang sasakyan, bumibilis palapit sa kanya. Normal ba ang pagmamaneho ng truck na ito? O sadyang may plano, gaya ng nangyari noon? Naisip ni Brian Ye, at agad niyang pinindot ang accelerator. Boom! Umilag ang makina ng Mercedes-Benz, at bumilis ang sasakyan, parang kidlat. At nang bumilis ang sasakyan ni Brian Ye, lumiko ang container truck papunta sa lane niya. May problema nga. Sa rearview mirror, malinaw na nakita ni Brian Ye ang truck. Nanlamig siya. Kung hindi dahil sa pagkabalisa niya, baka nasira na ang kanyang Mercedes-Benz, at baka hindi na siya nakaligtas. Sino ang may matinding galit sa kanya? Ito ba ang taong nasa likod ng aksidente kay Ramilson? Kung ganoon, mabuti. Ngayon, sisimulan ko ng imbestigahan. Malalaman ko kung sino ang nasa likod nito. Malakas na sinampal ni Brian Ye ang manibela, matalim ang tingin sa rearview mirror, nakatitig sa container truck. Galit na galit si Brian Ye. Pagbalik niya sa China, nakaramdam siya ng matinding galit sa unang pagkakataon. Paulit-ulit na pagtatangka sa kanyang buhay ay sumobra na. Kung hindi niya kinaya ang kasamaan ni Dean Robert Zing, at ang kapabayaan ni Doc Wesley sa mga pasyente, ito ang moral na hangganan ni Brian Ye. Pero ang kaligtasan ng buhay ay ang pinakamababang hangganan niya. Isang buhay lang ang tao. Si Brian Ye, na lumaking mag-isa, ay may pagpapahalaga sa buhay na higit sa karaniwan. Lumaking mag-isa, hindi niya alam kung sino ang mga magulang niya. Noong bata pa siya, parang araw-araw ay pwedeng mamatay. Nabuhay siya dahil sa kanyang tibay ng loob. Maaga niyang naunawaan ang hirap ng buhay. Ang pagpapahalaga niya sa buhay ay hindi kayang pantayan ng karaniwang tao. Ang kanyang tibay ay nakakamangha kahit sa mga matatanda. Pagkatapos siyang dalhin ng matanda sa ibang bansa, nakaranas si Brian Ye ng maraming krisis. Muntik na siyang mamatay, pero nakaligtas siya dahil sa kanyang tibay ng loob na ikinagulat ng matanda. Bukod sa drug racing, mahigpit din siya sa pagkain, na ikinagulat din ng matanda. Kahit noong mamatay ang matanda, pinigilan ni Brian Ye ang sarili at hindi siya nagpadala sa emosyon. Paano niya kaya tatanggapin ang paulit-ulit na pagtatangka sa kanyang buhay? Hindi lang ito ang kanyang buhay, may responsibilidad din siya sa matanda. Kahit ang matanda ay hindi ito hahayaan. Damn it! Let him get away. Sa loob ng malaking container truck, nakita ng isang kalbong lalaki ang biglang pagbilis ng itim na Mercedes. Malakas niyang pinitik ang manibela para maituwid ang sasakyan, at sinampal ang manibela. Akala niya ay sigurado na siya. Tahimik ang kanyang sasakyan at malapit sa Mercedes-Benz. Sasagasaan niya ang Mercedes-Benz at gagawing scrap iron, at pupulbyusan ang lalaki sa loob. Pero biglang bumilis ang Mercedes-Benz. Naiinis siya. Napansin kaya siya ng lalaki. Kaya biglang bumilis. Pero hindi, imposible iyon. Wala namang bakas ng kanyang paglapit, at palagi siyang nasa katabing lane. Paano siya mapapansin? Aksidente lang siguro iyon. Mabilis niyang inalis ang iniisip na iyon. Pero kahit na sa tingin niya ay hindi siya napansin, hindi na siya magpapatuloy. Wala nang pagkakataon sa Guanghua Road. Ang Jinhua Road ang pinakamainam na lugar, at pinili niya ito pagkatapos ng mahabang pag-iimbestiga. Kung palalampasan niya ito, kailangan niyang maghintay ng ibang pagkakataon. Nalungkot siya, pinatakbo niya ang sasakyan, humanap ng intersection, lumiko, at bumalik sa Yanjing City. Sayang, nakatakas ang lalaki. Buti na lang may bukas pa. Ang hirap naman. Pagkaliko, nagsisi ulit siya sa pagkabigo ng kanyang plano. Ha! Anong tunog iyon? Habang nagsisisi siya, may narinig siyang kakaibang tunog. Nabangga ba siya? Nagduda siya, tumingin siya sa harap at sa rearview mirror. Pero wala siyang nakitang bakas ng pagbangga. Kakaiba, wala naman akong nabangga, bakit may tunog? Tiwala naman siya sa kanyang pagmamaneho. Sigurado siyang hindi niya nasagi ang isolation belt. Tiningnan niya ulit ang mga dials ng sasakyan, pero wala namang problema. Bato lang siguro sa daan. Pagkatapos makinig ng mabuti, at wala na siyang narinig na kakaibang tunog, umiling siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dang! Pero nang hindi na niya pinansin ang tunog, may narinig ulit siyang tunog. Mas malakas at mas malinaw ito. At narinig niya ang direksyon ng tunog.
Ano kaya iyon? May nabangga ba sa bubong ng sasakyan? Ano kayang mahuhulog sa gitna ng gabi? Yelo ba? Nagbago ang mukha niya. Tumingin siya sa bubong at pinindot ang preno, bumabagal ang sasakyan, at lumiko papunta sa gilid. Kailangan niyang tumingin sa right rearview mirror bago lumiko. Kahit nahegi ang sasakyan niya, hindi siya basta-basta makikipagbanggaan. Inutusan siyang gumawa ng aksidente, pero hindi basta-basta. May specific task siya. Pero nang tumingin siya sa rearview mirror, halos manginig ang kanyang mga kamay. May nakita siyang tao, o mukha, isang magandang mukha. Ano ito? Paano may tao sa rearview mirror? Nangangarap lang ba ako? Oo nga, pagod lang siguro ako. Naglaro ako ng mahjong buong araw at kulang sa tulog. Paano magkakaroon ng mukha sa rearview mirror? At ang linaw pa nito. Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan siya, umiling, at tumingin ulit sa rearview mirror. Pero hindi nawala ang mukha, at mas malapit at mas malinaw pa ito. Nakita niya kanina ang side face, pero ngayon, nakita na niya ang buong mukha, at hindi na ito sa rearview mirror, kundi sa bintana ng kanyang sasakyan. Ay ikaw. Nanlaki ang mga mata ng kalbo, at natakot siya. Si Brian Ye pala iyon, ang lalaking papatayin niya. Kilala niya ito, pero hindi ba dapat nasa Mercedes si Brian Ye at pauwi na? Paano siya napunta sa bintana ng sasakyan niya? Paano siya nakapunta doon? Naguluhan ang kalbo. Hay! Nakatingin si Brian Ye sa gulat na mukha ng kalbo, na para bang nakakita ito ng multo. Ngumisi si Brian Ye. Boom! Pagkarinig sa boses ni Brian Ye, natauhan ang kalbo mula sa pagkagulat at pagkalito. Nanlilisik ang mga mata niya, at pinindot niya ang accelerator ng mabilis. Pumunta ka sa impyerno. Kahit kailan pa man siya nakasakay, papatayin niya ito. Habang mabilis na nagmamaneho, sinulyapan ng kalbo ang mukha ni Brian Ye sa bintana. Galit na galit siya. Hindi siya makapaniwala na may makakapit sa kanyang truck ng ganito kabilis. Hindi rin siya makapaniwala na makakaligtas ang kalaban kung matatapon sa sasakyan. Aba, matalino at mabilis din pala ang reaksyon. Alam niya palang bumilis. May pagkainsulto at pang-uuyam sa ngiti ni Brian Ye. Kung ordinaryong tao ang kalaban, effective ang ginawa ng kalbo. Pero nakasakay na si Brian Ye sa kanyang truck ng ganito kabilis, kaya effective pa kaya ito kay Brian Ye. Nanlilisik ang mga mata ni Brian Ye, at sinuntok niya ang bintana ng truck. Dang! May kasamang malakas na tunog, ang makapal na salamin na mahigpit na nakasara ay nabasag. Dahil sa bilis ng pagmamaneho ng kalbo, ang mga bubog ay lumipad papunta sa windshield at sa katawan niya. Nanlaki ulit ang mga mata ng kalbo. Hindi naman bulletproof glass ang salamin ng truck na ito, pero tempered glass ito. Mas matibay at makapal ito kaysa sa ordinaryong salamin ng. Damn it! Nakita ni Brian Ye ang ginawa ng kalbo. Hindi naman siya nasaktan, pero alam niya ang maaaring mangyari. Hindi na ito maliit na daan gaya ng Jinhua Road, kundi malaking daan. Kung magpapatuloy ang kalbo sa pagmamaneho ng ganoon, baka magkaroon ulit ng aksidente. Kailangan niyang pigilan ito. Nanlilisik ang mga mata ni Brian Ye, at bigla siyang tumalon papasok sa truck, na para bang isang masiglang unggoy. Damn it! Nakita ng kalbo ang hindi kapani-pani walang pagtalon ni Brian Ye, nanlaki ang mga mata niya, at natakot siya. Hindi niya dapat hayaang makapasok ito. Pinindot niya ang preno ng malakas. Effective ang preno. Si Brian Ye, nakakapasok lang, ay natapon papunta sa windshield. May crack na lumitaw sa windshield. Pero hindi nasaktan si Brian Ye. Mabilis siyang bumalik sa upuan. Paano nangyari iyon? Tiningnan ng kalbo si Brian Ye na nakaupo sa passenger seat, walang sugat, at malamig na nakatingin sa kanya. Nagulat na naguguluhan siya. Sa ganitong lakas ng pagkabangga, hindi man lang ito nahimatay. Wala man lang sugat. Paano nangyari iyon? Alam mo, bigla siyang nagpreno mula 80. Ang lakas ng impact. Papatayin kita. Mabilis na natauhan ang kalbo, kumuha ng isang matulis na martilyo, at sinugod si Brian Ye. Ang pagkabangga kanina ay hindi nakasakit kay Brian Ye. Paano naman ito makakasakit? Tiningnan ni Brian Ye ang kalbo, at ngumisi siya. Sinampal niya ang palso ng kalbo, at itinapon ang martilyo sa likuran. Hindi inaasahan ng kalbo na napakabilis ni Brian Ye. Pagkahampas niya, nasample na siya ni Brian Ye, at ang lakas ng kamay nito. Lumipad ang martilyo. Natakot ang kalbo. Naubos na ang mga paraan niya, pero wala pa ring nangyayari kay Brian Ye. Ano pa ang gagawin niya? Maghahanap ba siya ng tulong? Oo, tulong.
May pag-asa sa mga mata ng kalbo. Kumuha siya ng communication device sa bulsa para humingi ng tulong sa kasama niya. Pero nang gagalaw na ang kamay niya, nanlaki ang mga mata niya. Parang nakakita si Brian Ye ng nakakatakot, at bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Hinailan niya ang manibela ng malakas papuntang kaliwa. Zizi. May malakas na tunog ng paggasgas habang mapanganib na umiiwas ang container truck sa isang maliit na sasakyan. Muntik na silang magbanggaan, pero dahil sa biglaang pagmamaneho ni Brian Ye, nagasgas ang truck sa gilid ng kalsada. Hooray! Daing ng kalbo sa isip. Kaya pala takot siya. Bulong ni Brian Ye sa sarili. Nakita ni Brian Ye ang ginawa ng kalbo at narinig ang malakas na pag-uga at paggasgas. Nanlilisik ang mga mata ng kalbo, at bigla niyang inikat ang manibela, at sinagasaan ang isa pang sasakyan sa unahan. Susuntukin kita. Sigaw ng kalbo sa isip. Aba, mabait ka pala, gusto mo bang mabangga? Susunduan kita. Bulong ng kalbo, nanlilisik ang mga mata. Damn it. Nanlamig si Brian Ye nang makita ang ginawa ng kalbo. Sinadya nitong banggay ng mga inosenteng tao. Sumabog ang galit ni Brian Ye. Kung wala lang akong pinipigil, baka nasample ko na to hanggang sa mamatay. Sa isip niya. Nakita niyang malapit ng mabangga ang truck sa maliit na sasakyan, at baka magdulot ito ng malaking aksidente. Walang pag-aalinlangan na inilagay ni Brian Ye ang mga kamay niya sa manibela, at malakas na iniikot ito sa kabilang direksyon. Boy, pumunta ka sa impyerno. Nang mahawakan ni Brian Ye ang manibela, nanlilisik ang mga mata ng kalbo, at may hawak na siyang kutsilyo. Sinaksak niya ang braso ni Brian Ye. Sinadya niyang i-crash ang sasakyan para magkaroon ng pagkakataon. Hindi naman siya mabuting tao, pero hindi siya mamamatay tao. May mga alituntunin ng organisasyon nila na hindi nila dapat gawin iyon. Susubukan mo pa. Bulong ni Brian Ye. Nakita ni Brian Ye ang kutsilyong tumusok sa kanyang braso, nanlilisik ang mga mata niya. Habang iniikot ang manibela, sinipa niya ang dibdib ng kalbo. Dang! Dahil sa sipa ni Brian Ye, natamba ang kalbo, at nahulog ang kutsilyo sa manibela, at pagkatapos ay nahulog sa sahig. Matapos mapabagsak ang kalbo, mabilis na hinawakan ulit ni Brian Ye ang manibela, at kinontrol ang truck na halos mabangga na sa gilid ng kalsada. Buti hindi kami nabangga. Yuzel ni Brian Ye, pawis na pawis. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa mga sasakyan sa kabilang lane kung mas mabagal ang reaksyon niya. Damn it! Huminga ng malalim si Brian Ye, at tiningnan ang kalbo na kanyang napabagsak. Mamaya nakita kakausapin, sa isip niya. Pinigilan niya ang galit niya. Kinuha niya ang kalbo, at inihagis sa likod. Pagkatapos, sumakay siya sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Ano kaya ang nangyari? Walang balita mula sa kalbo. Sa isang ordinaryong inuupahang bahay sa northern suburbs, may isang lalaking nakasuot ng itim ang nakatingin sa relos niya at bahagyang nakakunot ang noo. Normal na, kahit matagumpay man o hindi ang misyon, dapat ay tatawag ang kalbo sa akin mga alas 9:30. Pero alas 10 na, at wala pa ring balita mula sa kalbo, kaya nag-aalala na siya. Para sa akin, kahit na mahilig sa sugal ang kalbo, seryoso ito sa trabaho. Pagkatapos maglakad-lakad, kinagat ng lalaking nakasuot ng itim ang labi, kinuha ang telepono, at tinawagan ang kalbo. Pagkatapos mag-ring ng ilang beses, nasagot ito. Pero hindi agad nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim, at pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi niya, "Hello po, pasensya na sa abala, kami po ay mula sa loan center ng bangko, may kailangan po ba kayong loan sa malapit na panahon?" Loan. Yuzel ni Brian Ye, kumunat ang noo. Hindi na kailangan. Walang emosyong sabi ni Brian Ye, at binaba ang telepono. Pagkababa ng telepono, nadismaya si Brian Ye. Akala ko may kinalaman ito sa kalbo, o ang taong nasa likod nito, natatawag para magtanong. Loan pala. Pero okay lang, dahil nandito na ang kalbo, makukuha ko ang lahat ng impormasyon. Mabilis na nawala ang pagkadismaya ni Brian Ye. Nang tiningnan niya ang kalbo, ngumisi siya. Makukuha ko ang lahat ng impormasyon mula sa kalbo. Tiwala ako sa aking kakayahan sa pagkuha ng impormasyon. May nangyari nga sa kalbo. Sa kabilang linya, binaba ng lalaking nakasuot ng itim ang telepono, at nanlamig siya. Napakaswerte ko dahil naisip kong subukan ang signal. Kung hindi, baka nahuli na ako. Narinig ko pa rin ang boses ng kalbo. Sigurado akong hindi iyon ang boses ng kalbo. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nabigo ba ang misyon, nahuli ba siya, o kaya ay may aksidente at nahuli ng pulis? Pulis kaya ang sumagot kanina.
Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan ang lalaking nakasuot ng itim, at nag-isip siya. Ano man ang nangyari, kailangan kong malaman agad, at i-report kay Mr. Ralph Lin. At kailangan kong burahin ang lahat ng bakas. Mabilis na nagdesisyon ang lalaking nakasuot ng itim. Tere ganda, inom tayo. Sa isang VIP room ng isang bar sa Yanjing City, may magandang babae sa magkabilang gilid ni Ralph Lin habang umiinom siya ng paborito niyang alak. Ayan, ang sarap. Oh, boss, halik naman. Nakita ni Mr. Ralph Lin ang pamumula ng dalawang babae matapos uminom. Natutuwa siya sa mga masunuring babae. Ang sarap ng ganito. Matapos halikan ng dalawang babae, nagsalin ulit si Mr. Ralph Lin ng alak at ininom ito. Ang sarap talaga ng alak na to. Anong klaseng red wine ba yon? Hindi nakaka-enjoy. Alak yun ng mga babae. Naramdaman niya ang init ng alak sa lalamunan. Napakasaya niya, at pinuri niya ang sariling panlasa. Patay na siguro yung batang si Brian Ye. Iniisip ni Mr. Ralph Lin na baka pinatay na ng mga tauhan niya si Brian Ye. Masaya siya. Masaya siya dahil matatapos na ang problema kay Brian Ye. Mula nang marinig niya ang pangalan ni Brian Ye, hindi na siya mapakali. Ang daming problema ang dulot nito, lalo na yung aksidente na nagdulot ng malaking gastos. Ngayon, matatapos na ang problema. Nag-celebrate na siya ng maaga. Pagkatapos uminom, wala nang problema kay Brian Ye. Kumuha si Mr. Ralph Lin ng isa pang baso ng alak at ininom ito. Tiwala siya sa mga tauhan niya, at kayang-kaya nilang patayin si Brian Ye. Ang pinadala niya ay ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan. Madali lang naman yun, patayin lang ang isang doktor. May aksidente nga noong nakaraan pero hindi na siya naniniwala na mangyayari ulit iyon. Sa mundo, saan ka pa makakakita ng ganoong aksidente? Bell. Habang nasa sukdulan na ng kasiyahan si Mr. Ralph Lin, tumunog ang telepono niya. Hughie, kumusta na? Tapos na ba? Tiningnan ni Mr. Ralph Lin ang screen ng telepono, at lumiwanag ang mga mata niya. Sinagot niya ang tawag. Sabi ko na nga ba, malapit na to. Mas maaasahan si Hughie sa trabaho. Proud na iniisip ni Mr. Ralph Lin. Pero biglang nanlamig si Mr. Ralph Lin nang marinig ang sinabi sa telepono. Master Lin, may problema po. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Mr. Ralph Lin. Master Lin, hindi po natapos ang misyon. Bolts, alam mong palagi ako naniniwala sa'yo. Kahit na may kutob na si Mr. Ralph Lin, parang binagsakan siya ng langit at lupa nang marinig ang sagot. Sumabog ang galit ni Mr. Lin. Kanina lang, pinupuri niya pa ito sa isip niya, at tiwala siya sa kakayahan nito. Tapos ngayon, may problema at nabigo ang misyon. Parang sinampal siya ng malakas. Halos mapamura si Mr. Ralph Lin. Pero pinigilan niya ang galit niya, at pinilit niyang maging kalmado ang boses niya. Hindi dahil natatakot siyang mapababa ng telepono ang kausap, kundi alam niyang ang pinakamabisang paraan para ma-pressure ang kausap ay ang maging kalmado. Naalala ko, sinabi ko sa'yo na dapat maging successful ang misyon ngayon, kahit ano pa mangyari. Opo, Master Lin, kasalanan ko po ito. Pinagpawisan ng lalaking nakasuot ng itim sa kabilang linya. Narinig niya ang galit ni Mr. Ralph Lin. Alam niyang galit na galit ito. Alam niyang baka mawala na siya ng trabaho kung hindi maganda ang paliwanag niya. Master Lin, ipinagawa ko to sa kalbo, alam niyo naman po ang experience at skill ng kalbo. Akala ko po ay kaya niya to, pero kanina lang, hindi na siya nag-contact sa akin, kaya tumawag ako. Ibig mong sabihin, hindi lang nabigo ang misyon, kundi nahuli pa ang kalbo. Pagkatapos makinig sa paliwanag ng kausap, napatalon si Mr. Ralph Lin mula sa upuan. Opo, ganoon nga po. Nanghihina na ang lalaking nakasuot ng itim. Alam niyang mas malala pa ang mangyayari kung magsisinungaling siya. Walang kwenta. Nanlilisik ang mga mata ni Mr. Ralph Lin. Galit na galit at nadismaya siya. Hindi niya akalaing mabibigo ang isang simpleng misyon. Ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan, hindi lang nabigo, kundi nahuli pa. Master Lin, binura ko na po ang lahat ng bakas. Kahit mahuli ang kalbo, wala naman pong masyadong epekto. Yumuko ang lalaking nakasuot ng itim, at sinabi ang kanyang analysis. At sa tingin ko po, hindi po ordinaryong tao si Brian Ye. Para sa akin, kahit mabaigo ang kalbo, hindi naman siya mahuhuli ng ganito kadali. Baka may nagprotekta sa kanya. Dalhin mo siya agad dito. Pagkatapos makinig sa paliwanag ng lalaking nakasuot ng itim, huminahon na si Mr. Ralph Lin, pero masama pa rin ang mukha niya.
May nagprotekta pala kay Brian Ye. Sino kaya yon? Pagkababa ng telepono, iniisip ni Mr. Ralph Lin ang sinabi ng lalaking nakasuot ng itim. Master Lin, mag-inom po kayo para huminahon. Tiningnan ng babae si Mr. Ralph Lin, at nagsali ng alak para sa kanya. Umalis ka. Sinampal ni Mr. Ralph Lin ang babae, at nahulog ang baso sa mesa. Nalungkot ang mga babae, pero hindi na sila nagsalita pa, at mabilis na umalis. Mga walang kwentang babae. Inom. Sino ang may gana pang uminom? Nakita ni Mr. Ralph Lin ang pag-alis ng dalawang babae, at nagalit siya sa puso. Damn Brian Ye. Hindi nagtagal ang atensyon ni Mr. Lin sa dalawang babae, at bumalik ito kay Brian Ye. Naisip niya si Brian Ye, at sinampal niya ang mesa. May mga bitek na lumitaw sa mesa. Isang ordinaryong doktor lang, pero paulit-ulit siyang nabibigo. Nakakainis. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Brian Ye, at lalo siyang nagalit. Noong araw na iyon, pinagbantaan niya si Brian Ye, at sinabi nitong matibay ang buhay niya at hindi siya natatakot sa aksidente. Ngayon, parang sinampal siya ni Brian Ye. 2 beses na siyang nabigo. Damn it. Kahit gustong-gusto na niyang sampilan ang mga tauhan niya, at patayin si Brian Ye. Pero pagkatapos magmura, huminahon si Mr. Ralph Lin at nag-isip. Kung nahuli nga ang kalbo, tama siguro ang hula ni Volts, at may nagprotekta kay Brian Ye. Kung hindi, imposibleng mahuli ang kalbo ng ganito kadali. Pero sino ang nagprotekta kay Brian Ye? Ano man ang mangyari, kailangan niyang tawagan si Christian Gao, at i-report ang sitwasyon, at imbestigahan si Brian Ye. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon si Mr. Ralph Lin na tawagan si Christian Gao. Mabibigo siya kung malalaman ni Christian Gao ang nangyari, kaya mas mabuting siya na ang mag-report. Para maipaliwanag niya ang nangyari. Ibinalik ni Brian Ye ang malaking truck sa Jinhua Road at bumalik sa lugar kung saan niya iniwan ang Mercedes-Benz kanina. Sinulyapan ni Brian Ye ang nakaparadang Mercedes-Benz sa gilid ng kalsada, saka muling pinaandar ang truck at mabilis na nagmaneho. Nang makita ng kalbo si Brian Ye sa loob ng truck, labis ang takot at pagtataka nito. Hindi niya maintindihan kung paano napunta si Brian Ye sa loob ng kanyang sasakyan. Madaling ipaliwanag ang pangyayari. Nang marealize ni Brian Ye na sinadya nga siyang patayin ng kalbo gamit ang container truck, nagdesisyon siya na hindi niya hahayaang makaligtas ang taong iyon. May 2 pagpipilian si Brian Ye. Una, habulin ng container truck gamit ang kanyang Mercedes, gaya ng ginawa ni Altheo Long noon, at sundan ito hanggang sa kanilang pinagtataguan. Pero tinanggihan ni Brian Ye ang planong ito. Una, ang kanyang Mercedes-Benz ang target ng container truck. Alam na ng kalbo ang sasakyan niya. Kung hahabulin niya ito, masyadong halata at madaling mapansin. Pangalawa, kahit na magaling siyang magmaneho, hindi niya masisigurado na mahabol niya ang truck. Mababa na ang gasolina sa kanyang sasakyan, at hindi niya alam kung magkano pa ang natitira sa truck. Baka maubusan siya ng gasolina at mabaigo pa rin. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na pinili ni Brian Ye ang ibang plano. Hindi na niya hahabulin ang truck. Haharapin niya ang kalbo. Alam niya na pagkatapos mabaigo nitong masagasaan siya, babalik ito at aalis, kaya ginamit ni Brian Ye ang bilis ng kanyang sasakyan, nag-accelerate siya, at huminto malapit sa U-turn na pinakamalapit sa container truck. Nakatago ang kanyang katawan sa gilid ng isolation belt. Hindi naman niya kailangan ng masyadong pagtatago. Hindi naman masyadong maliwanag ang mga ilaw sa Jinhua Road. Sa ganitong dilim ng gabi, mahirap mapansin ang isang tao na nakatayo sa isolation belt kung hindi mo ito sinasadyang hanapin. Nang dumaan ang container truck sa tabi niya, ginamit niya ang kanyang liksi para makapasok sa truck. Mukhang simple lang ang lahat, pero hindi naman talaga. Ang pinakamahirap ay ang pagsakay sa gumagalaw na container truck. Kung walang pambihirang galing at lakas, imposibleng makapasok sa isang mabilis na container truck. Sa dulo ng Guanghua Road, mayroong isang construction site na ginagawa. Ang lupang iyon, na nasa Bawayuan Community din, ay ginagawang bagong bahay. Nakatigil na ang konstruksyon sa gabi. Pagkatapos ng isang araw na pagod, ang mga manggagawa ay bumalik na sa kanilang mga silid at nanood ng TV, nagkwentuhan, o tumawag sa kanilang mga kamag-anak, at nagpahinga. Splash! Sa isang construction site na may dilaw na ilaw. May isang balde ng malamig at mabaho na tubig na ibinuhos sa kalbo na natutulog. Unti-unti siyang nagising at iminulat ang mga mata. Nasaan ako? Ano tong amoy na to? Naramdaman niya ang lamig sa katawan niya, at naamoy ang masangsang na amoy.
Gusto na niyang bumangon, pero nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib. Hooray! Napadaing siya. Ano, masarap ba? Tiningnan ni Brian Ye ang kalbo na napangiwi dahil sa sakit. Ngumisi si Brian Ye. Ikaw. Napansin na ng kalbo si Brian Ye, at naalala na niya ang lahat. Pero ang naalala niya lang ay ang mga nangyari habang gising siya. Hindi niya maalala kung saan siya dinala. Pero hindi na iyon mahalaga. Nanliit ang mga mata niya nang makita si Brian Ye. Bakit, hindi mo na ako kilala? Ngumisi si Brian Ye. Bata, nasa kamay mo na ako. Patayin mo na ako kung gusto mo. Pero huwag mo akong tanungin. Pagkatapos ng pagkagulat, nanlilisik na ang mga mata ng kalbo. Alam ng kalbo na kahit lumuhad siya at magmakaawa, hindi siya patatawarin ni Brian Ye. Mas mabuti na sigurong huwag na lang siyang sumagot. Ang duwag mo naman, ngumisi si Brian Ye. Huwag kang mag-alala, hindi kita pakakawalan. Pero medyo matigas ang ulo ko. Sabi mo hindi mo sasagutin. Tingnan natin. Bahala ka. Sinigawan ng kalbo si Brian Ye, at ipinakita ang kanyang pagkamuhi. Hindi nagalit si Brian Ye. Para sa kanya, isang isda na lang ang kalbo na nasa kanyang kamay. Walang kutsilyo sa construction site, pero marami namang bakal. Kinuha ni Brian Ye ang isang basahan at itinakip sa bibig ng kalbo. Gusto sanang pumiglas ng kalbo, pero mahina na siya dahil sa sugat niya. Walang nagawa ang kalbo. Ipinasok ni Brian Ye ang mabaho na basahan sa bibig ng kalbo. Naramdaman ng kalbo ang masangsang na amoy, at halos mawala na siya ng malay. Pero hindi na iyon pinansin ni Brian Ye. Kinuha niya ang isang bakal at pinukpok ang braso ng kalbo. Click! Nabali ang buto sa braso ng kalbo. R.I. Napasigaw ang kalbo, pero dahil natakpan ang bibig niya, hindi niya ito masigaw ng malakas. Napangiwi ang kalbo sa sakit. R.I. Masakit. Ang sakit. Iniisip ng kalbo na medyo, marami na siyang naranasan. Sa nakaraang mga taon, madalas siyang masaktan at bugbugin. Ang ordinaryong sakit at bugbog ay wala sa kanya. Isa ito sa dahilan kung bakit siya naging matapang kay Brian Ye kanina. Sa tingin niya, ano naman kayang magagawa ng isang doktor na mukhang mahinang tao gaya ni Brian Ye? Bugbugin lang naman siya. Kahit na maging malupit si Brian Ye, ang mangyayari lang naman ay mababalian siya ng buto. Kaya niya pa rin tiisin iyon. Hindi siya naniniwala na papatayin siya ni Brian Ye. Ang pagpatay ay isang malaking bagay. Ang mga taong gaya nila ay hindi basta-basta pumapatay. Karaniwan nilang ginagawa iyon sa pamamagitan ng aksidente sa kalsada o iba pa. Pero hindi niya inaasahan na si Brian Ye, na gwapo naman, ay kayang maging malupit. Hindi rin niya inaasahan na mas masakit pala ang bugbog kung may takip ang bibig. Madalas siyang bugbugin, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong sakit. Sobrang sakit sa buto. Ito na yata ang pinakamasakit na sakit sa mundo. Iniisip ng kalbo na kahit ang isang babaeng nangginganak ay hindi gaanong kasakit. Pero nang isipin ng kalbo na ito na ang pinakamasakit na naranasan niya, muli siyang binutukan ni Brian Ye. Sa kabilang braso naman. Hooray! May narinig na naman siyang tunog ng nababasag na buto, at muling nakaramdam ng matinding sakit. Ang sakit na akala niya ay sukdulan na, ay parang dagat na may sunod-sunod na alon, at umabot sa sukdulang sakit na hindi pa niya naranasan. Kumusta, masarap ba? Tiningnan ni Brian Ye ang kalbo na umiikot na sa sakit. Ngumiti si Brian Ye. Demonyo. Demonyo ito. Nakatingin ang kalbo kay Brian Ye na nakangiti. Hindi siya nakakita ng anumang nakakatakot na ekspresyon. Natakot siya. Maagang naging gangster ang kalbo. Madalas siyang makipag-away, nakakita na siya ng mga taong walang awa, at nakakita na rin siya ng dugo. Pero ngayon, para siyang ibon kumpara kay Brian Ye. Ang mga taong akala niya ay walang awa ay mga duwag pala. Siya man o ang mga taong akala niya ay walang awa, may mga ekspresyon sila kapag nananakit o pumapatay, gaya ng pagmumukha ng galit. Ang mga ekspresyon na ito ay nagpapakita ng kanilang kalupitan, at pagpapakawala ng emosyon. Ang mga ekspresyon na ito ay nagpapakita na alam nilang malupit ang kanilang ginagawa, at kailangan nilang ilabas ang kanilang kalupitan para magawa iyon. Pero si Brian Ye ay wala. Wala siyang ekspresyon. Para bang normal lang sa kanya ang ginagawa niya, gaya ng pagkain, walang emosyon. Ito, ang tunay na walang awa. Ngayon, alam ng kalbo na nagkamali siya. Sobrang nagkamali siya. Naalala niya kung paano siya nahuli ni Brian Ye. Paano kaya nakapasok sa kanyang truck si Brian Ye nang hindi siya napapansin, nabasag ang bintana gamit lang ang kamao, at nakapasok sa driver's seat habang mabilis ang takbo ng truck.
Hindi siya ordinaryong doktor. Umiyak siya at umiling-iling para sabihin kay Brian Ye na natatakot na siya, sumusuko na siya. Sasabihin niya ang lahat ng gusto nitong malaman. Pero parang hindi ito nakita ni Brian Ye, at muling binatukan ang kalbo. Sa binti naman. Og! May narinig na naman siyang tunog ng nababasag na buto, at muling napangiwi ang kalbo. Parang sunod-sunod na alon ang sakit, at sinubok nito ang kanyang limitasyon. Pakiramdam ng kalbo ay mamamatay na siya. Natatakot sa kamatayan ng kalbo, pero ngayon, may pag-asa siya, at gusto na niyang mamatay. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng ganitong pagnanais na mamatay. Dahil kung mamatay siya, hindi na niya mararamdaman ang sakit. Pero hindi siya namatay, at dahil sa matinding sakit, hindi siya nawalan ng malay. Ang masangsang na amoy ng basahan ay nagpapanatili sa kanyang gising, at malinaw na nararamdaman ang sakit. Gusto ba akong pahirapan ng demonyong ito hanggang sa mamatay ako? Nang maisip niya ito, at dahil sa lakas ni Brian Ye, nawala ng pag-asa ang kalbo. Bakit ko pa tinanggap ang misyong ito? Bakit ko pa kinausap ang demonyong ito? Puno ng pagsisisi ang kalbo. Snap! Pero nang nasa sukdulan na ng sakit at pagsisisi ang kalbo, ibinaba ni Brian Ye ang bakal at tinanggal ang basahan sa bibig ng kalbo. Ngayon, pwede mo na bang sagutin ang mga tanong ko? Ngumiti si Brian Ye. Opo. Ang kalbong matapang kanina ay parang tuta na nakita ang amo, umiiyak at tumatango. Natutuwa si Brian Ye. Hindi siya nagulat sa reaksyon ng kalbo. Alam niyang magsasalita rin ito. Kahit na ang mga taong gaya ni Maxwell G na may training sa pagtitiis ng sakit, may paraan si Brian Ye para mapaamin sila. Bilang isang doktor, marami siyang alam tungkol sa katawan ng tao. Alam niya kung saan ang pinakamasakit na parte ng katawan, at kung paano ito mas lalong sasaktan. May dahilan ang bawat galaw niya. Ang pagtakip sa bibig ng kalbo ay hindi lang para pigilan itong sumigaw, kundi para palakasin ang sakit na nararamdaman nito, at para manatiling gising ito. Sa normal na sitwasyon, kapag halos masuffocate ang tao, at may masangsang na amoy, doble ang sakit na nararamdaman. Ang pagkawala ng malay ay isang paraan ng pagprotekta ng katawan. Kapag masyadong malakas ang sakit, mawawala ng malay ang tao. Ang masangsang na amoy ay nagpapanatili sa kalbo na gising. Ang bawat paghampas ni Brian Ye ay sa pinakasensitibong parte ng buto, para maramdaman ng kalbo ang matinding sakit. Alam ni Brian Ye na sumuko na ang kalbo. Pero hindi siya tumigil, at muli siyang binatukan, para mas matakot ang kalbo. Kailangan niyang masiraan ng loob ang kalbo para tuluyan itong makipag-cooperate. At para sa isang taong gustong pumatay, dapat maramdaman din nito ang matinding sakit. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.